natin yung kadugtong po nung last topic ko po. Nakaraan po ay, kung maalala po natin, ang aking pong diniscuss po noon ay faithfulness in season of few. So, ito po yung patungkol po sa pagiging tapat natin sa Panginoon despite nasa sitwasyon po tayo na kulang, limitado, despite nasa sitwasyon tayo na hindi yun yung ine-expect natin. At sa umaga pong ito, ang pag-uusapan naman po natin ay yung kabaliktaran po nito. At ang ating pong topic sa umaga pong ito ay faithfulness in fullness. Pag-uusapan naman po natin ay pagiging tapat sa kalagayan po na tayo po ay mayroon ng lahat ng ating pangangailangan. Or, pagiging tapat sa Panginoon sa gitna po ng kalagayan na tayo po ay pinupuno ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po munang muling lahat ay umuko, tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito, sa isang dakilang araw na kami po ay inyong idinako sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang magpuri, sumamba, sambahin ka, Panginoon, gayon din, O Lord, ay mag-aral ang iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala naman po dito physically, ngunit Lord, nakikinig po sa amin sa online at sa mga kapitbahay po namin na nakakarinig ng iyong salita. Dalayan po, Panginoon, patuloy po ninyong katagpuin ang bawat isa po sa amin, turuan, hamunin niyo po kami sa iyong mga salita. And ngayon din, Lord, huwag niyo pong hayaan na lalabas kami ng iglesyang ito na hindi po nababago ang aming pong buhay. Umilos po kayo, Panginoon, at katagpuin niyo po ang bawat sa ay po sa kanila pong pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Faithfulness in fullness. At ang ating pong preposition, faithfulness is not about how few or many you have. It's about what you do with what you have. So, sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin, ito po hindi patungkol sa kung gaano kaunti, o gaano karami, o gaano ano ang kalagayan ng buhay mo ngayon. It is about, sabi dito, it's about what you do. Ano ba ang ginagawa mo sa estado ng buhay mo ngayon? Ano ba ang ginagawa mo sa kalidad ng pamumuhay mo ngayon? At sa ating pong pag-aaral, pag-uusapan po natin ay ang sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, na makikita po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. So bago po natin basahin ang ating pong key text, ay tignan po muna natin yung background po kung saan po nagpapastor or kung saan po naglilingkod si Timoteo. Ayan. Ito po yung simbahan sa Efeso. Sabi po dito, the church in Ephesus. Paul is writing to Timothy, a young servant serving in Ephesus. Ang kalagayan po ng iglesia sa Ephesus ay ito po. Sabi diyan, Ephesus was one of the wealthiest city in the Roman world. Bakit po? Kilala po sila sa trade and business, palitan po ng mga produkto, luxury lifestyle, rich citizen, mayayaman po ang mga nakatira po doon, at material prosperity. Yan po ang setting po ng church sa Efeso. At dahil nga po, maganda po ang kalagayan po nila doon, mostly po ng kanilang membro, sabi po dyan, ay mga mayayamang tao. Next po. Ayan. Because of this, many believers in the church were already financially blessed. Tingnan mo yung katabi mo. Parang siya yan. Amen. Magaling. Mukha lang. Sabi niya, because of this, many believers in the church were already financially blessed. So, karamihan daw po namang pinapamunahan ni Timoteo po doon ay may mga magagandang kalagayan sa buhay. Sabihin na muna natin, mayayaman. Kaya lang po, dahil po sa kalagayan po na yun, hindi dahil maayos ang kanilang sitwasyon o ang kanilang kalagayan sa buhay, wala na pong problema ang church. May problema po ang church sa Efeso. At ang problema po nila doon, una, false doctrine. At yung false doctrine po na yun ay ginagamit po ng mga nagtuturo ng maling katuruan upang kumulekta ng pera. So ginagamit ng mga nagtuturo na taga-Efeso yung lifestyle doon upang mangolekta or gumanda lalo yung kanilang buhay. Sa madaling sabi po, nagkakaroon po ng greed, kasakiman, yung iba mga nasa loob ng simbahan. Yung iba naman po, wala doon sa simbahan, kaya kumakalat yung turo. Ngayon, yung mga kapatiran sa pinaglilingkuran ni Timoteo ay nagkakaroon ng maling
kaisipan. So, because of this, many believers in the church were already financially blessed. Tingnan po natin yung ating pong key text. Basahin po natin yung sabay-sabay. Go! Ituro mo. Mag-ipok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ito pong specific letter ni Apostol Pablo po na to ay sinulat niya kay Timoteo. At binigyan niya po ito ng intent na sinabi niya kay Timoteo, Timoteo, ituro mo ito sa mga mayayaman. Binigyan niya po ng ano yun, na diin sa mga mayayaman. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo pala to. Oo, para sa iyo itong pag-aaral na to. Ayan. Amen po ba? Ayan. Maganda pakinggan, mayayaman. Pero mamaya, makikita po natin, para ba saan talaga ang yaman? Base po sa sulat ni Apostol Pablo. So, ayan po, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mayayaman na pinangungunahan ni Timoteo. At sabi nga po dito, Paul wants them to remain faithful while living in abundance. Ang nais mo ni Apostol Pablo na hamunin ni Timoteo na itong mga kapatiran na ito, na mga mananampalataya na ito sa Epeso, na kahit magaganda ang kalagayan nila, may estado, maaari ng iba, may impluensya, manatili silang tapat sa Panginoon. Ang realidad daw po ng buhay, mas madaling lumapit sa Panginoon kapag nandun tayo sa season na parang sakto lang, minsan kulang. Tama po ba? Yan daw po ang reality ng mundo ngayon. Pag meron ka na ng lahat, or minsan sumusobra ka na, mas malaki rin yung chance na hindi na tayo lumapit sa Panginoon. Sa English version po niya, pag yung ginamit po sa NIV, kung di po ako nagkakamali, sabi po dyan, for the reach of this present time. So kung titignan po natin siya sa pag-aaral, ito po ay akma maging sa panahon po natin. Bakit po? Ang katotohanan nga po, marami nga pong nasa magagandang, sabi po dyan, nasa mayayamang kalagayan, ay nakakalimot sa Panginoon. Buti na lang, hindi ikaw yun. Amen? Buti na lang, hindi ikaw yun. Buti na lang nakapagsimba ka ngayon, maririnig mo ito. So, tingnan po natin. The purpose of wealth. Three purpose of wealth. Una, to set our hope on God. Verse 17. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. To set our hope on God. Yung mga previous verse po dyan, verse 6 to 10, pag tinignan nyo po, hindi ko na lang po nilagay po dyan. In-address na po ni Apostol Pablo yung about po sa desire ng pagkakaroon ng yaman. Sabi ni Apostol Pablo doon, in-address niya doon na ang pagnanasang yumaman ay naglalapit or nagdadala sa isang tao sa tukso. Ang pagnanasa sa kayamanan ay nagdadala sa isang tao sa tukso. Binigyan din na po ni Apostol Pablo po yon. At binanggit niya rin po doon sa verse 9, kung di po nagkakamali, the same chapter. Sabi niya po doon, money is the root of all evil. Bakit po? Kahit po yung magandang karakter, pag na-impluensya na ng yaman, nasisira. Tama po ba? Yung sira ang karakter, pag nagkaroon ng pera, lalong nasisira ang karakter. Binigyan diin na po ito ni Apostol Pablo. Kaya nga po ito po ang kanya pong paalala kay Timoteo. Hindi naman lahat, sabi po nito, ng mayayaman ay ganon. Pero kailangang palalahanan. Makikita po natin dyan, next po, ayan, fullness of life can change our heart and mind. To make or to break. Kayang ayusin at kaya ding sirain ng yaman ang puso at ang isip po natin. Sino dito nagde-desire na magkaroon ng yaman? Karamihan sa atin gusto yan.
Tama po ba? Pero ang tanong, handa ba tayo kapag ibinigay ng Diyos ang yaman? Sabi po dyan, it can change our heart. Masasabi mong, hindi ako ganyan. Sa ngayon. Baka sa ngayon. Baka doon sa mga maliliit na bagay na meron ka, nakakalimot ka na. Paano pa kaya sa malalaking bagay? Mapagkakatiwalaan daw po sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Di ba po? So, fullness of life can change our heart and mind. Kaya po, yun yung paalala ni Apostol Pablo. Kung nagde-desire kayong yumaman, mag-ingat kayo na baka matukso kayo at baka madaya kayo ng kaaway. Tignan po natin, Deuteronomy chapter 8. Talon po tayo sa lumang tipan. Ayan, basahin nga po ng mga lalaki. Go! Huwag ninyong Ayan, ito po ang paalala po ni Yahweh sa bayang Israel bago sila dumating sa lupang pangako. Ang sabi ng Diyos doon sa last part, sabi ni Yahweh sa kanila, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakalipin sa bansang Ehipto. Ito po ay paalala ng Diyos sa bayang Israel na pag narating po nila ang lupang pangako, huwag silang babalik sa luma nilang buhay. Na pag naabot po nila yung buhay na ninanais nila, huwag silang tatalikod sa Diyos. Bakit po? Ang sabi sa mga sumunod po na verse dyan, ang sabi po sa kanila, lilipulin kayo ng Diyos. Lilipulin sila ng Diyos. Lahat ng mayroon po sila ay kayang alisin ng Diyos. At ito po ang paalala rin po sa atin. Amen po ba? Kung ikaw yung nasa kalagayang nagde-desire na gumanda ang buhay, sana ngayon pa lang, huwag kang makalimot sa Panginoon. At kung ikaw ay nandun ka na sa kalagayang okay na or humihigit pa yung buhay mo, sana hindi ka nakakalimot sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba, hindi ba nakakalimot sa Diyos yan? Oo, umaattend pa ba ng cell group yan kahit busy? Ayun, hindi nga po eh. Ayan, nakakapag-quality time pa ba sa Lord? Kahit medyo busy? O baka ngayon pa lang nakakalimot na po tayo. Ang katunayan daw po na ang isang Kristiyano ay nakakaranas na ng tila lupang pangako na buhay. Ito daw po yung Kristiyanong hindi nakakalimot sa Panginoon. Ito daw po yung katunayan ng isang Kristiyano ay tila nararanasan na niya yung lupang pangako na pangako ng Diyos. Hindi siya nakakalimot. Bakit po? Kung nakakalimot yan, lilipulin yan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kayang-kaya pong bawiin lahat ng Diyos sa atin. Pag nakita ng Lord na hindi tayo tapat sa Kanya. Kahit anumang pagtatagumpay, hindi nakakalimot sa Panginoon. Ang isang Kristiyanong nakakaranas ng lupang pangako na pangako ng Diyos. Yun daw po ang isang katunayan. Hindi niya nakakalimutan ang Panginoon. Tandaan po natin, blessings are not the danger. Forgetfulness is. Yung blessing daw po, yung pagpapala, hindi daw po yung problema. Ang problema, nagiging makakalimutin po tayo. Kaya pala yung iba sa atin, hindi pa makakalimutin. Kaya pala hindi pa tayo nakakalimot. Kasi hindi pa, marahil, wala pa doon. Pero ito yung paalala. Kung wala pa tayo sa ganong kalagayan, ngayon pa lang, huwag mo nang kalimutan si Yahweh. Amen po ba? Huwag mong kalimutan ang Diyos. Sabi po dyan sa verse na binasa natin, nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Sa madaling sabi po, kung i-relate po natin siya sa atin ngayon, sa Diyos na nag-ahon sa atin sa hindi magandang kalagayan natin noon. Sa Diyos na nagbago ng ating buhay ngayon. Sa Diyos na nagbigay sa iyo ng mga bagay na nararanasan mo ngayon. Huwag tayong makakalimot. Sabi po sa Kawikaan 30 verse 8 to 9,
Sabi po dito, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay. Ito po yung sulat po ng isa pong wise. Nakasabay daw pong nabuhay ni Solomon. Ayan, hindi po kasi si Solomon yung sumulat po ng specific chapter na to. Sabi po dito, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Verse 9, baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. At baka naman, kung maghirap ako'y matutong magnakaw, at pangalan mo'y malapas tangan. Sometimes, fullness of life can build pride. Amen po ba? Sometimes, fullness of life can build pride. At ano po yung mga signs ng meron tayong pride? Lagi na natin binabanggit, hard work ko to. Effort ko to. Dahil to sa husay ko. Dahil to sa akin. That is pride. Na parang utang na loob pa ng Lord sa'yo. That is pride. Kapatid, nasa ganitong kaisipan ka na ba? Sana po ay wala. Sana tuwing pinaparating ng Lord ang blessing sa iyo, ang pagpapala ng buhay, hindi ka nagkakaroon ng kaisipan na hard work ko to, dahil to sa akin, dahil to sa galing ko. Dahil to, lagi kasi ako nagsiserve kay Lord. Tandaan niyo po, hindi rin po, dahil naglilingkod tayo, sigurado ang blessing. Lahat po ay dahil lamang saan? Sa biyaya ng Diyos. Pag nakalimutan mo na ang grace ng Lord, kasunod po niyan, pride. Minsan, nagkaroon lang tayo ng konting pag-angat, nagiging ma-pride na tayo. At inaari nating atin lahat. Ito po yung pinapaalala ni Apostol Pablo. Sabi po sa NIV version, ayan po, 1 Timothy verse 6 to 17, ang sabi diyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Pag sinabi pong uncertain, wala pong kasiguraduhan. Wala po hindi po ito matatag. Hindi po nating masasabing okay ngayon, bukas okay pa din. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, do not put your hope in wealth. Nakikinig po tayo ng balita ngayon, tama po ba? At nasasaksihan po natin ang nangyayari sa buong daigdig. Biglang isang araw na lang, yung isa sa pinakamayamang bansa, unti-unting bumabagsak ngayon. Bakit po? Wealth is so uncertain. Amen po ba? Yes, may hindi po magandang nangyayari. Pero doon po makikita po natin na talagang hindi po natin pwedeng sandigan ang yaman na mayroon tayo. Our hope must be on the Lord. Gaya po nung unang puntos po natin. Set our hope on God. Kahit mayaman ka na ngayon, kahit maayos na ang buhay mo ngayon, kahit nag-i-improve na ang buhay mo ngayon, set your hope on God. Huwag mo sabihin self-made. Yan po ang kaisipan ng mundo ngayon. Self-made. Dahil sa akin, kaya ako naabot ito. Sabi po dyan, the wealth of this world is uncertain. Do not depend on it. Kaya po mga kapatid, wag po natin sasabihin dahil sa husay natin, dahil sa galing ko sa paglilingkod, dahil sa lagi akong available, hindi po iyon. Lahat po ay dahil lamang po sa grasya ng Panginoon. Dahil sa lakas ko, dahil sa akin, dahil sa husay ko, wag po natin ito sasabihin. Bakit po? The wealth of this world is uncertain. Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat po sa mundong ito ay temporary. Amen? At kung babasahin niyo po ulit doon sa mga naunang verse, diyan po sa 1 Timothy 6, binanggit po yun ni Apostol Pablo. Wala kayong madadalang kahit ano sa langit. Wala kayong mabibitbit na kahit ano. Amen po ba? Kaya huwag tayong magdepende sa yaman ng mundong ito. In the fullness of life, let us not forget the source of it, Jesus
Christ. In the fullness of life, mga kapatid, sa buhay, sa masaganang buhay, sa buhay na tinatamasa mo ngayon, kung ikaw ay nasa kasaganahan man, huwag mong kakalimutan ang pinanggalingan po nito. Kung ikaw man ay nasa kalagayang dinedesire mo na magkaroon ng isang mas masaganang buhay, huwag mong kalimutan kung kanino ito nang gagaling. Set your hope on God. Amen po ba? Set our hope on God. Ito po yung maling kaisipan or misconception when it comes to Bible pag pinag-usapan ang mayaman at yung mga mahihirap na binabanggit ng Bible. Tandaan po natin, hindi dahil ikaw ay sumasagana, masama ka na. May ganun po kasing misconception. Hindi dahil ikaw yung nakakaranas ng minsan konti, minsan salat, ikaw na yung mas malapit sa Diyos. Hindi po ganon. Or vice versa, hindi po ganon ang Biblia. Ang tinuturo po ng Biblia, kung mapapansin nyo po, lagi pong binabanggit na pag tayo ay nanatiling tapat, sumusunod sa Panginoon, unti-unti pinopromote tayo ng Lord. Amen po ba? Pero tignan mo, pag ikaw yung nandun na sa okay na buhay, bigla kang nakalimot sa Panginoon, nagdi-disobey ka na sa Lord, unti-unti, dinedemote ka ng Panginoon. It's not about rich or poor, but it's about God. Amen po ba? Lagi pong patungkol sa Diyos ang Biblia. Hindi po, ang Bible po, hindi po siya anti-rich and pro-poor. Wala pong ganon or vice versa. Nais ko lang pong makita po natin dito na tayo po bilang mga mananampalataya, nasa magandang kalagayan man tayo, nasa panahon pa tayong nananalangin, nangangarap tayo ng mas magandang kalagayan, dapat po lagi itong patungkol sa Diyos. Hindi ito patungkol sa yaman, hindi ito patungkol sa estado ng buhay. Dapat po laging itong patungkol sa Diyos. Bakit po? Because life is all about living for God. At ang katotohanan po mga kapatid, ang pag-asa po natin ay sa Diyos lamang. Amen? Lalo po sa nangyayari po ngayon sa ating pong daigdig. Ang pag-asa po natin ay sa Diyos lamang. The Word is pro-God because it was God. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 1, the Word was God. Kaya ang Biblia po, patungkol to sa Diyos. Hindi to laging patungkol sa iyo. Amen? Patungkol to lagi sa Diyos. Kaya po mga kapatid, we are called to be faithful in seasons of few and in seasons of many. So pangalawa po, na makita po natin, purpose of wealth, to give us enjoyment. Siyempre, enjoy natin ang buhay. Sabi po dyan, command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Yun naman pala. Sabi mo sa katabi mo, pwede naman pala mag-enjoy. Oo, party-party na. For our enjoyment. So, tignan po natin, ano po bang enjoyment yung binibigyang emphasis po dito? Ibinibigay ng Diyos ang kasaganahan ng buhay upang maibalik natin sa Kanya ang pagpupuri. Establish muna natin to sa isip po natin. Binebless ka ng Lord, hindi for self-gain, para makinabang ka lang. No. Pinaparanas ng Lord sa iyo ang pagpapala, ipinapadaan sa iyo ng Lord ang pagpapala, pinapasagana ng Lord ang buhay mo, at pasasaganahin ng Diyos ang buhay mo upang magbalik ka sa Kanya ng pagpupuri. Dapat doon nagtatapos. Magbibigay ng papuri kay Yahweh, sa ating Diyos, sa Panginoong Yesus. Dapat magtapos to sa pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Hindi sa pagmamataas. Hindi sa pagiging marangya. Hindi sa pagiging popular dahil sa ating kayamanan. Hindi po doon ito dapat magtapos. Dapat magtapos po ito sa pagbabalik ng pagpupuri sa Panginoon. At ang pagpupuri pong ito ay bunga ng kagalakan sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat sa atin. Kaya po tayo makakapagpuri sa Diyos dahil po pinoprovide ng Lord yung pangangailangan natin. Amen po ba? Hindi tayo nagpupuri sa Lord dahil lang magaling tayo. Hindi po. Dahil mayaman ako, magpupuri ako sa Lord. Hindi po. Magpupuri tayo sa Lord bilang pasasalamat po natin sapagkat ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga
pangangailangan. Nais ng Diyos na maranasan po natin ang saya ng buhay. Sabi nga po, nung isa pong quotation, hindi daw po KJ ang Panginoon. Pero tama yung joy na ibinibigay ng Diyos. Ang problema po kasi, ang gusto nating joy, ang gusto nating saya, yung reference ng mundo. Mamaya, makikita po natin diyan. So, nais po ng Diyos maranasan po natin ang saya ng buhay. Kaya nga po, ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Plano ng Diyos na tayo ay pagpalain. Naniniwala po ba kayo doon? Sa Genesis po, pag nakita niyo po ang creation ng Lord, kinilikha niya ang tao, si Adan, upang pagpalain. To be fruitful. Kaya lang po, pumasok ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, ano nangyari sa tao? Naging sakim. Naging greedy. Gusto ng tao, kanila lahat. Gusto ng tao, kapantay niya ang Diyos. Tapikin mo yung katabi mo. Buti na lang, hindi ikaw yon. Oo. Hindi nga ba? Hindi nga ba ikaw yon? So, ibinibigay po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Dapat po, ang pagpapalang ibinibigay po sa atin ng Diyos ay dinadala po tayo sa isang totoo at tunay na pagsamba. Huwag po tayong sasamba pag may pangangailangan lang tayo. Dapat pag tinutugon ng Lord yung pangangailangan natin, nagsumasamba pa rin tayo. Amen? Huwag mong kalimutan si Lord. Wealth is not meant to replace God. It is meant to redirect us toward Him. Ang purpose po ng yaman na ibinibigay ng Diyos ay upang lumapit tayo lalo sa Kanya. Upang magpakumbaba tayo lalo sa Kanya. Upang kilalanin natin ang kabutihan, ang sovereignty ng Diyos. At hindi po para magmalaki kanino man o magmalaki po tayo sa Diyos. Tignan po natin. Ito po yung sinasabi pong kaninang, ano bang klaseng enjoyment ang sinasabi po dito sa verse po na to? Sa Greek translation po ng specific verse po na yan, ang ginamit po dong word ay apolausis or apolosis. Yan po yung ginamit po na Greek word. Na ang ibig sabihin po noon ay satisfaction from something received or chosen. Satisfaction. Ibig sabihin, yung binigay sa'yo, okay ka na doon, solve ka na. That is satisfaction. It points to the settled enjoyment that flows from its sources. Sabi pong settled enjoyment, hindi ka wala na bang iba? Alam niyo po yon? Hindi kayong, more pa, gusto ko ng mas marami pa. No, pag sinabi pong settled enjoyment, yung ibinigay sa'yo, solve ka na. That is satisfaction. Apolosis legitimizes wholesome enjoyment while removing any basis of pride. Sa madaling sabi po, yung enjoyment po na sinasabi po dito ay, ayan, verse 6 to 8. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at sinusuot. Ito po yung enjoyment na yon. It is enjoyment because of contentment. Yun po yung sinasabing, paano ma-enjoy natin? Ibig sabihin, yung pinagkakaloob ng Diyos sa atin ay sapat. At dapat magbigay ito sa atin ng contentment. At yung contentment na yon, nagbibigay ng kagalakan. At yung kagalakan na yon, dinadala tayo sa isang pagsamba. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Ito po yung enjoyment na sinasabi po dito sa verse po na to. Hindi ito yung sinasabing enjoyment na, meron na ako ng yaman. Bibili na ako ng ganito, bibili na ako ng ganyan. Uubusin ko sa ganito, uubusin ko sa ganyan. Hindi po tayo tulad ng prodigal son. Amen? Hindi po yun yung enjoyment na binibigay po ng salita ng Panginoon. Hindi po yung enjoyment na mundong ito. Yung enjoyment po ng mundong ito, dinadala tayo sa pagkalimot sa Diyos. Nakakalimutan na natin ang pagsamba, nakakalimutan na natin ang pananalangin, nakakalimutan natin even ang pamamahinga. Kasi nga po, nai-enjoy na natin ang buhay na mayroon tayo. Pero ang enjoyment po na sinasabi po dito ng Biblia ay contentment. Kakontentuhan. At ang contentment po, hindi po ito nasusukat sa dami o sa liit. Gaya po nung unang puntos po natin, pag in-acknowledge mo na ang pag-asa mo ay nagmumula sa Diyos, ang kahit anong ibigay sa iyo ng Diyos, nagbibigay ng enjoyment.
nagbibigay ng kagalakan. Amen po ba? Kahit anong galing sa Diyos, dahil kinikilala mong ang Diyos ang tanging pag-asa, nagbibigay sa iyo ito ng saya. Ang tanong, masaya ka ba sa buhay na mayroon ka ngayon? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Mamaya may mga magre-reklamo. Yan na naman ulam. Yung mga youth natin dyan. Masaya daw sa buhay ngayon, mareklamo naman sa ulam. Oo. Masaya ka ba talaga sa buhay na mayroon ka ngayon? Sa madaling sabi po mga kapatid, yung yaman po natin, yung resources na ibinibigay ng Diyos sa atin, nagdadala po sa atin ng kasiyahan at dinadala po tayo sa isang kontentong pamumuhay. Hindi to enjoyment na do whatever you want. Ang mundo pong ito, yun ang sinasabi. Tama po ba? Do whatever you want. Yung YOLO, you only live once, gawin mo na lahat. No, it is an enjoyment because of contentment. Sabi po dito, gifts are given for our enjoyment. Ang mga regalo or yung mga magagandang bagay. Sabi po, every good thing comes from the Lord. Sabi po sa Ephesians or sa 1 Peter, kung di po nagkakamali. So sabi po dito, gifts are given for our enjoyment. Balik po tayo doon sa kwento po ng ni Eva at ni Adan sa Genesis chapter 1 verse 2. Kung babalikan po natin ang storya po doon, si Adan po ay, sabi po doon, sa Garden of Eden, binigyan po ng Diyos si Adan ng mga magagandang bagay. Tama po ba? At lahat po yun ay para ma-enjoy ni Adan. Ano po yun? Binigyan siya ng pagkain. Tama po ba? Binigyan siya ng suitable partner, si Eva. Tapos binigyan pa siya ng fruitful labor. Lahat ng ginagawa niya doon, yung mga punong kahoy, napapakinabangan nila. Yung po ay for enjoyment ni Adan. Kung titignan po natin yun, babalikan po natin ang original design or yung original creation ng Lord. Yun din po yung nais ng Diyos sa atin. To enjoy life. To enjoy life sa mga buhay po, sa buhay na kaloob ng Diyos. Pero lahat po yung ine-enjoy po ni Abraham po na yun, ni Adan. Lahat po ng ine-enjoy po na yun ay hindi po para matuwa lang si Adan. Hindi po para masatisfied lang si Adan. Kaya po yung pinagkakaloob ng Diyos yon for a purpose. At ano po yung layunin po noon? Kaya binibigyan ng Diyos si Adan to fill the earth with God's glory. Upang ang lahat ng nilikha ay bumalik at magsumamba sa Diyos. Kaya sabi, ibig ng mga puno, ang mga hayop, sasamba sa Diyos. Yun po yun. Yun po ang original creation ng Diyos. Ipinagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan ni Adan, natin, upang lahat po tayo ay sumamba, magbalik ng papuri sa Kanya. Kaya nga po, gifts are given for our enjoyment and gifts are given for God's mission. And that is the mission ng mga mananampalataya. Na ang lahat ng tao ay bumalik at magbalik sa pagsamba sa Diyos. Alam ko, naging topic ko na po ito last year. Amen po ba? So, and gifts are given for God's mission. Kaya ka binibless ng Lord ngayon kasi may mission. Sabi sa katabi mo, may mission. Kaya ka pinagpapala ng Lord ngayon, may layunin. Amen po ba? May purpose. Hindi ka pinagpapala ng Lord para lang masatisfied ka. Hindi po, may purpose. Tignan po natin. The world can give satisfaction but not... Nag-agree po ba tayo dito? The world can give satisfaction but not contentment. Ang satisfaction pong ibinibigay ng mundo, walang katapusan. Pag binigay niya yun, gusto mo more pa, gusto mo ng higit pa. Bakit po? Galing po sa mundo, walang contentment. Because contentment manifests the peace that comes from God as a result of setting our hope in Him. Bakit daw po walang contentment ang mundo? Dahil po ang kakontentuhan sa buhay ay manifestasyon po ng kapayapaang kaloob ng Diyos sa atin. And the world cannot give peace. Tandaan niyo po yan. Ang mundo po at ang yaman ng mundong ito hindi po kayang magbigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan pang walang hanggan. Ang kapayapaan pong ino-offer ng mundo ay temporary. Pansamantala. Hindi po pansamantagal. Pansamantala. But the peace that comes from God is eternal. Panghabang buhay. At yun po ay nagmumula lamang po kung ang pag-asa po natin ay nasa Diyos.
Kaya tingnan nyo po, hindi po natin may enjoy ang buhay po natin kung ang hope natin wala sa Diyos. Yung pangalawang puntos po natin ay mararanasan lamang po natin kapag yung unang puntos po ay isinasapamuhay natin. To set our hope on God. Sabi po dito ng Pilipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Obserbahan mo yung buhay mo ngayon. Dati nung hindi mo pa kilala si Jesus, konting problema lang, nai-stress ka na, nagkakaroon ka na, iba na ang response mo, nagagalit ka na, umiinit na ang ulo mo. Pero ngayon, nasa panahon ka na hindi naman perfecto pa ang buhay, nananalangin ka pa rin sa isang buhay na mas maganda, pero mas payapa ka ngayon. Naobserbahan mo ba yon? O mas nawawalan ka ng kapayapaan ngayon? Bakit po? Dahil po ito sa pakikipag-isa po natin kay Jesus. At ito po ang hindi kayang ibigay ng mundo, yung peace. Kaya po, do not depend on the wealth of this world. Kahit anong hard work mo, kahit anong yaman ang meron ka, hindi mo matatagpuan ang kapayapaan sa mundong to. Ang kapayapaan nasa Diyos. Amen po ba? Ang kapayapaan po ay nasa Diyos lamang. Tatanungin kita ulit, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Saan mo inilalagay ang pag-asa mo ngayon? Ayan. Kung ikaw ay nagnanais na pasaganahin ng Diyos ang buhay mo, ito po yung hamon sa atin mga kapatid. Ilagay mo sa Diyos ang pag-asa mo. Tanging sa Diyos mo lamang ilagay ang iyong pag-asa, hindi sa yaman ng mundo. Huwag din po natin ma-misinterpret, ang pag-asa ko nasa Lord, tutunganga na lang ako. Hindi po ganun. Amen po? Talagang kailangan nating magsikap, maghanap buhay, mag-hard work, mag-aral mabuti. Amen po? Kailangan nating gawin iyon. Pero ang Lord po ang magbibigay lamang po ng tagumpay sa lahat po ng pagsusumikap natin. Amen? So kaya po, hindi po tayo tinuturuan ng Biblia maging tamad. At higit po sa lahat, enjoy life with thanksgiving. Ito po yun, yung enjoyment na binabanggit din po doon ay isang buhay na nagpapasalamat sa Diyos. So kanina po nabanggit natin, gifts are given for enjoyment and gifts are given for God's mission. Sa pangatlo po nating puntos, dito po makikita natin, what is our mission? Kung bakit ba tayo pinapasagana at pasasaganahin ng Lord. Sa ating po pangatlong puntos, to meet needs through generosity. Ayan, ito na. Gustong-gusto natin to, generosity. Amen po ba? Verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ayan, ito na. Generosity is the overflow of our enjoyment. Gusto natin i-enjoy ang buhay? Ito po yung action na dapat natin gawin. Be generous. Ito po yun. Yung hamon po ni Apostol Pablo na pinapasagana kayo ng Diyos upang maranasan nyo ang kagalakan, ang kasiyahan, at hindi lang yan para sa inyo, kundi para rin yan maitulong ninyo sa mga tao. Sabi po dyan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa, tandaan nyo po yun at higit pa sa inyong pangangailangan. Para saan daw po yung higit? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ayan. Upang magamit sa pagkakawang gawa. Kaya pag nananalangin tayo, dapat ready yung puso natin. Lord, pasaganahin mo ko upang magamit sa pagkakawang gawa. Kasi yun ang layunin ng Diyos, kaya Kanya pasasaganahin. Kung ang goal mo ay pasaganahin mo ako, Lord, para may ganito ako, meron akong ganito, may bago akong ganyan. Eh hindi po yun ang layunin ng pagpapala ng Diyos. Kung ganun ang mindset mo, kapatid, baguhin mo na yan. Amen? Tapikin mo siya, baguhin mo na yan. Amen po ba? So, upang magamit sa pagkakawang gawa.
Isa daw pong patunay that we enjoy life is that we became generous to other people. Isa daw pong katunayan na talagang yung buhay natin ay full of joy, nagiging generous po tayo. God blesses us not just to increase our standard of living, but to increase our standard of giving. So, pinagpapala ka ng Diyos, hindi para tumaas lang yung estado mo sa buhay. Nangyayari yon at maaaring kasunod talaga yon. Soon to happen. Pero sabi diyan, but to increase our standard of giving. Kasabay po noon, tinataas din po ng Diyos yung ating pong uri ng ating pong pagtulong, pagtatapat, pagbibigay. Hindi lamang po ito sa loob ng church, even po sa mga tao sa labas. Especially po sa mga nangangailangan. Sabi po sa isa pong website, nung inaaral ko po ito, yung sa Enduring Word, ang marami pong tao na pag pumapasok sa church, pag pinag-usapan daw po ang giving, ang laging unang pumapasok nila sa isip nila, anong pangangailangan ba ng church? Kailangan ba ng church ng pera? Pag pinag-usapan daw po ang giving, bakit kailangan ng pera ng church? Which is ang katotohanan po, hindi laging kailangan ng church ng pera. Kaya po tayo tinuturuan ng giving kasi po hinahamon po tayo ng Diyos na maging mapagbigay. Hindi dahil may pangangailangan ng church, kundi dahil tinuturuan ka ng Diyos maging mapagbigay. Hindi po para sa simbahan, kundi para sa character development natin. At yun po ay bahagi ng pagiging Kristiyano po natin. Hindi dahil may pinapagawa ang church, kaya kailangan ng giving. Hindi po. Most of the time, tinuturuan tayo ng Lord magbigay kasi gusto niyang maging mapagbigay tayo. Bakit po? Yan po ang karakter ng Panginoong Jesus. Ang ibinigay po ng Panginoong Jesucristo ay hindi 10% ng kanyang buhay. Ano po ang ibinigay niya? Buong buhay po niya para sa atin. Kaya huwag niyo pong iisipin, ano bang kailangan ng church? Meron na namang gastos ang church. Hindi po. Minsan tinuturuan lang talaga tayo ng salita ng Panginoon na maging mapagbigay. Bakit po? Yung pagiging mapagbigay po ang mag-iingat po sa atin para hindi po tayo maging sakim sa kayamanan. Tandaan niyo po yan. Ang pagiging mapagbigay, matulungin, ito po ang mag-iingat po sa atin upang hindi po tayo maging madamot sa Panginoon. Kaya po tayo tinuturuan ng pagbibigay. Amen po ba? Kaya wag po kayong magagalit sa amin kapag napag-uusapan natin ang giving. Bakit po? Kami po bang makikinabang ng giving bilang mga manggagawa? Hindi po. Sino po ang pagpapalain ng Diyos pag nagbibigay sila? Kayo po. Sino po ang iniingatan ng Diyos? Kayo rin po. At yung pong ipinagkakalaw po natin, tayo po bilang isang iglesia rin po ang nakikinabang po dito. Tingnan mo yung katabi mo, giniginaw. Di ba? Di ba? Sa init po ng panahon na to, giniginaw ka. Amen po ba? Nakikita po ba natin? Kaya po, wag po nating pagdadamutan ang ating pong Panginoon. Lagi pong maging bukas ang palad po natin sa pagkakaloob at sa pagtulong. Lucas 12:48, ayan, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan sa lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Kaya laging maingat tayo. Talaga bang pag nagpe-pray ba tayo na, Lord, i-promote niyo yung buhay ko, i-promote niyo ako sa trabaho, i-increase niyo yung buhay ko? Ayan, tanong, ready ka ba dito? Ayan, sabi po dyan, ready ka ba na mapaghanapan ng maraming bagay ng Diyos? Handa ka bang managot sa maraming bagay sa Diyos? Handa bang maging bukas ang iyong palad pagdating sa pagtulong in generosity? That is, yun po ang isang layunin ng kayamanan. Hindi po ito pang akin lang, amin lang, hindi po ganon.
Binagkakaloob ng Diyos sa iyo yan upang maitulong sa ating kapwa, upang maitulong sa ibang mga tao. Generosity is an evidence of faithfulness. And fullness in life is an opportunity to store treasures in heaven. Isa pong kaparaanan ng Diyos, gaya po ng binanggit ko po kanina, upang ingatan tayo na huwag maging sakim sa yaman ng mundo, ay ang paghamon sa atin na maging mapagbigay. Isa pong kaparaanan po ng Diyos, iyon. At marami na rin po tayong patotoong narinig sa loob po ng ating iglesia. Amen po ba? Nung sila ay nakaranas ng fullness of life, mas naging generous sila, naranasan po nila ang pag-iingat ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Kahit na nasa kalagayan kang simple lang ang pamumuhay mo ngayon, hindi pa yung fullness talaga. Pero nagiging generous ka na sa kalagayan mo na yan, iingatan ng Lord ang lahat ng mayroon ka. Tandaan po natin yan. Iingatan po ng Diyos ang lahat po ng mayroon tayo. At habang ginagawa po natin ang pagtulong sa kapwa, ang paggawa ng mabuting bagay, tayo po ay nakapag-iimpok naman sa isang tunay na buhay. Ano po yun? Yung buhay sa langit. Kaya po ang sabi po dyan, fullness in life is an opportunity to store treasures in heaven. Lahat ng iyong paggawa ng mabuti, ang iyong pagtulong, yung buong pusong pagkakaloob mo, yan po ay nagiging bahagi po ng iyong pag-iimpok sa langit. Sabi po nung unang Timoteo 6:19, ayan, 1 Timothy, yung nasa taas po, ayan, 6:19. Sa gayon, ito po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Kaya nga po, ang sabi ko po, ang Diyos ang mag-iingat. Ito po ang patunay. Matatag na hinaharap. At makakamtan nila ang tunay na buhay. At ang tunay na buhay po ay ang buhay na walang hanggan sa langit. Kaya sabi nga po ng Matthew, ayan po, nakita po natin dyan sa Mateo 19:20, 6:19-20. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Ang yaman ng mundong ito, pansamantala. Ang yamang iniimpok natin sa langit, panghabang buhay. Kaya yung yaman na mayroon tayo ngayon ay gamitin natin upang makapag-impok, makapag-ipon po tayo ng yaman sa langit. And that is true generosity. Nahamon po sa atin sa umaga pong ito. Through generosity, we put up our treasures in heaven. Ang isang masaganang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya ilaan po natin ang ating buhay sa yamang pangwalang hanggan. Muli pa, ang isang masaganang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya ilaan po natin ang ating buhay sa yamang pangwalang hanggan. Kaya, kung mayroon ka ngayon, gamitin mo upang makapag-ipon ka ng yaman sa langit. Kaya anumang mayroon ka ngayon, ito'y gamitin mo upang makapag-impok ka ng yaman sa langit. Open your hands in giving. Be generous. At yung generosity na yon, response po natin yon sa enjoyment of life. At yung enjoyment of life po na yon, galing po yon sa pag-asang nagmumula sa Diyos. At sa ating pong conclusion, Filipos chapter 2 verse 4-8, pwede po ba basahin po natin ng sabay-sabay? Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at wala po tayong ibang halimbawang dapat tularan
ng fullness of life, na nanatiling tapat, kahit na lahat sa mundong ito ay mayroon siya, kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus demonstrated faithfulness in fullness of life. Tingnan po natin, Jesus had, ito po yung mayroon siya, full glory, full power, and full authority. Bakit po? Dahil siya ay Diyos. Hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Pero ito po ang pinili ng Panginoon. Yet, He chose humility, sacrifice, and generosity. The fullness of life, meron ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi po nung talatang binasa natin, hindi siya namuhay na katulad o kapantay ng Diyos. Sa halip po, ibinigay po ng Panginoon ang kanya pong buhay para po sa atin. Ibinigay niya po, hindi po ang kalahati lang ng kanyang buhay, kundi ang buong buhay ng Panginoong Jesus. Ibinigay ni Jesus ng buo ang kanyang buhay. At ito rin po yung hamon po sa atin, sa ating pong pinag-aralan sa umaga pong ito. In the fullness of our life, kapatid, wag mong partihin si Lord. Ibigay mo ng buo sa Panginoon ang buhay mo. Wag mong part-timein si Lord. Ibigay mo ng buo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang buo ang buhay mo sa pagsunod at sa paglilingkod sa Diyos. Faithfulness in fullness is not about how much you have. It's about what you do with what you have. Ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya po ang kanyang buhay. At nung naibigay na po ang kanyang buhay, tapos na ang kanyang layunin, siya po'y bumalik na po sa Diyos, Ama. Habang tayo po ay nandito sa mundo pong ito, habang tayo po ay nakakaranas ng grasya, ng pag-ibig, ng pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, let's give our life to the Lord faithfully. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw man yung nasa kalagayan ng few, wag mong maging dahilan niya para tumalikod sa Diyos. Sa halip, lalo ka pang maglingkod, magtapat sa Panginoon, ibigay mo ang buong buhay mo sa Diyos. Kung ikaw naman yung nasa season ng many ngayon, or the fullness of life, sana hindi ka malayo nito sa Panginoon. Sa halip, lalo kang dalin yan sa pagpapakumbaba, sa pagsunod, sa pagkakaloob, dalhin ka niyan sa pagbibigay lalong higit sa Panginoon. It's not about what you have. It's not about how much you have. It's about what you do with what you have. True faithfulness is not keeping. It is giving. Kaya po nung last sermon ko po, last message po, na akin pong ibinaba po, the season of fewness. Ang minumultiply ng Lord, hindi yung tinatago natin sa Kanya, kundi yung ibinibigay natin sa Kanya. Amin po ba? Ang minumultiply, ang pinapalago ng Panginoon, hindi yung buhay na itinatago natin sa Kanya, kundi yung buhay nating isinusuko at ipinaglilingkod po natin sa Kanya. Magkaroon po tayo ng evaluation sa pagtatapos po ng ating pong mensahe. Am I still humble in my fullness? Ina-acknowledge ko pa ba ng lahat ng mayroon ako galing sa Lord? Yung pag-asa ko ba nasa Panginoon pa? O yung hope ko nasa tao na? Nasa trabaho ko na? Nasa wisdom ko na? Nasa knowledge ko na? Nasa experience ko na? Am I still trusting God in my success? Pinagkakatiwala ko pa ba sa Diyos ang pagtatagumpay? Naniniwala pa ba ako ang tagumpay ay galing lamang sa Diyos? And last, am I using my blessings for eternity? Ginagamit ko ba yung lahat ng mayroon ako sa isang pang walang hanggan? O ginagamit ko to sa isang pang samantalang buhay lamang? Am I using my blessings for eternity? Dito po ako magtatapos. My dearest church, IRM San Vicente, be faithful in abundance. Plano po ng Diyos sa pagpalain po tayo. Amen po ba? Plano ng Lord na pasaganain ka, pero ito po yung hamon. Be faithful in abundance. It's not about you. It's about the Lord. Be faithful in
blessing. Be faithful in generosity. Be faithful in fullness. At higit po sa lahat, be faithful in season of many. It's not about wealth, mga kapatid. It's not about the prosperity of life. It's about God. Ang buhay po natin, nasa season of few or nasa season man ng many, ipaglingkod mo sa Diyos. Because it's not about you, it's about God. Tayo pong lahat ay umuko, tayo po yung manalangin. Panginoon, muli pa, maraming salamat po sa inyo pong salita sa amin sa umagang ito. Salamat po, O God, sa hamon ng iyo pong salita, O God, sa pagdala po sa amin, Panginoon, sa tunay na layunin ng yaman na ipinagkakaloob po ninyo. Lord, bilang inyo pong lingkod, ang dalangin ko po, inyo pong patuloy na pasaganahin, pagpalain ang buhay ng iyo pong mga anak. Kasama po nito, Panginoon, sa pagpapala pong ikaloob po ninyo, ay turuan niyo po kami na, Lord, hindi ka namin kalimutan sa panahon kami inyo na pong pagpalain. Lagi pa rin kaming maging available sa paglilingkod sa panahon na kami iyong pagpalain. Lalong maging bukas ang aming palad sa pagtulong at pagkakaloob sa panahon na kami iyong pagpalain. At ganyan din, Panginoon, masumpungan niyo po kaming ang pag-asa pa rin namin palagi, araw-araw ng aming buhay ay sa iyo, sa panahon na kami ay iyo pong pagpalain. Lord, kung meron man kami mga kapatid ngayon na tinuturuan niyo po, Panginoon, to set their priorities, itama ang kanilang priority, itama, Lord, yung kanila pong pagtingin sa yaman na mayroon sila. May mga kapatid kami, Lord, na tinuturuan niyo ngayon na nagde-desire na maranasan ng isang buhay na masagana. Lord, I pray, patuloy po ng iyong salita ay naging daan po upang matama po ang aming pananaw patungkol, Lord, sa isang buhay na masagana. Patungkol, Lord, sa isang buhay na mapagpala. Turuan niyo kami, Panginoon, ng halimbawang tularan po namin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Na, Lord, na ang Panginoong Jesus mayroon ng lahat ng bagay. Ngunit pinili pa rin niya na mamuhay na katulad ng tao at ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan ng mga tao. Lord, ng aming pong mission bilang isang iglesia at bilang isang mananampalataya, Panginoon, ay ibahagi ang mabuting balita. Sapagkat ang katotohanan, Lord, marami pa pong tao ang nangangailangan ng kaligtasan. At gaya po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagbibigay ng kanyang buhay, Lord, turuan niyo kami at hamunin niyo kami na ibigay namin ang aming buhay upang mayroon isa man lamang, Panginoon, na tao ang magbalik loob sa iyo. Na mayroong isa man lamang, Panginoon, na tumalikod sa kasalanan at magbalik ng paglilingkod ng kanilang buhay sa iyo. Lord, I pray, patuloy, Panginoon, likhain niyo po ito sa aming puso. Nasa season man kami ng few, nasa season man kami ng many, Lord, na ang buhay po namin ay ipaglilingkod pa rin namin sa iyo. Ano man pong kalagayan ng aming buhay, ano mang sitwasyon kami na mayroon kami, Lord, ilagay niyo po sa aming puso at isip na paglingkuran ka, Panginoon. And that is all for your mission, O God. And Lord, tuloy po na sa amin pong narinig na iyong salita, ito po ay mag-iwan sa amin, Panginoon, ng isang mensahe na ang buhay po namin, ito ay patungkol sa iyo. Hindi po patungkol sa amin. Hindi patungkol sa gusto po namin. It's all about you, God. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo pagpupuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po sa ating pong lahat.